Kukunan nyo pa ng pahayag si Amy. O eto, pakinggan nyo na lang yung sinabi ni Amy dito. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napaka-detalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusahan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Lahat naman sa Malacanang, basta hindi pabor sa kanila chismis. Lahat naman basta hindi pabor sa kanila fake news. Oo, kaya okay na din ito kahit natawagin ng Malacanang na fake news din naman sila eh. Pero ako, mas maniniwala ako sa sinasabi ni Amy dito na ang plano talaga nila i-extend ang mga termino nila. Bakit? Mga magnanakaw mga yan eh. Sinabi ni 18 Marines na nakatanggap ng pera yung mga yan eh. O kung ilang taon na silang nakakatanggap ng pera, naka-budget na yan eh. Uy, kung ma-extend yung term natin, 2 term na 6 years, wow. 12 years yun. 12 years tayo makakatanggap ng maleta. Di ba? Sarap ng buhay nila. O so ano mangyayari sa bayang Pilipinas pagka ganun? Ganun pa rin, 12 years. Na walang mga programa diyan sa mga distrito ng mga congressman. And si Amy Marcos will not I think between Marcos pares masinungaling yan. But between Bongbong Marcos and Amy, feeling ko Amy came out with these senses. Oh, na talagang nagising siya sa katotohanan na putya, akala ko yung ading ko. Akala ko adik lang, di ko alam na demonyo pala. Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package, 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Kanino galing yung pinagkukwentuhan diyan sa Kongreso? In-expose na yan ng ilang mga congressman. In-expose na yan ni Toby Chanco, nila Erice. In-expose na nila nila Kiko Barsaga. In-expose na nila nila Libiste yan Hindi ba? So, at saka, Diyos ko naman, magtatanga-tangahan pa ba tayo? Noong 2023, meron silang People's Initiative. Babaguhin daw nila yung constitution, yun lang daw economic provisions. Pag binuksan mo daw pala yung constitution natin para sa changes, lahat na wala ka nang magagawa kung ano pa yung mga gusto nilang palitan doon. Bubutas-butasin nila yun, parang pachinko ball. Oo, mga parang mukha ni Risa Ontiveros, babak-bakin nila yun. Para lang maging pabor sa kanila, maging paborable sa kanila yung mga batas na babalangkasin nilang bago. Oo, kaya sigurado tayo, basta Marcos kasi ganyan ang takbo ng utak. Tinry din naman ito ng mga nakaraang administrasyon. Hindi pumayag noong mga nakaraang administrasyon. Bakit? Hindi naman ganun kakurakot yung mga congressman natin noon ang mga senador at saka mga congressman noon karamihan puros mga abogado, ngayon puros anak na ng mga politikong magnanakaw Bagong henerasyon na ito ng mga politiko ng mga kawatan mga vote buyer, mga babaero, manyakis, mga adik at mga sugarol. Hindi lahat, pero sigurado ako marami diyan. Ito na yung bagong henerasyon ng mga politiko Noong mga nakaraan, kay Ramos gusto na nila yan Kay Erap gusto na nila yan, kay Gloria gusto na nila yan, kay Pinoy gusto na nila yan Hindi lang natutupad kasi nga walang bigayan ng mali-malitang pera noon. May mga pagnanakaw naman noong mga panahon pero hindi ganito kagrabe na ghost project talaga. Mantakin mo magpapatayo ng tulay, 2 bakal lang yung itutusok tapos pipirmahan na tapos. Buti dati overpriced lang yung mga tulay. Halimbawa yung tulay, 2 hakbang lang, putang ina 2 bilyon yung halaga. At least tapos, at least may tulay. O at least may kalsada kahit na binabakbak yan taon-taon, at least may kalsada. O at least may eskwelahan. At least maayos yung ospital. At least kahit papano may mga gamot sa pampublikong ospital. Ngayon, wala As in, magtatayo ng 2 poste. Putang ina niyan, tapos wala na, pirmado na, tapos na, kinuha lahat ng pera.
Ganyan ngayon. Kaya gusto nila i-extend yung mga term nila dahil para makakulimbat pa sila ng malaki sa pera ng taong bayan. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. No well ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila, tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami na pipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Oh, may ebidensya kay Martin Romualdez. Ano 'yun? Oh, nakita naman natin. Yung yung actually, yung sa PGMN, yung nilabas ng PGMN, bagamat para sa akin supot 'yun sa mga hindi nakakaalam ng pagnanakaw ni Romualdez. Maganda 'yun. Maganda na mapanood nila 'yun para makita nila kung papaano binoblow up ng mag-asawang Romualdez yung mga budget diyan para ewan ko kung saan nila dalhin. Martin Luther funds daw eh. Oo. So alam na kasi namin yun. Kaya sa amin, baby rocket na yun. Pero kung halimbawa ako, hindi ako nanonood ng politika, pag napanood ko yun, mandidiri ako talaga. Napakaraming ebidensya kay Martin Romualdez. Andiyan dyan yung 18 Marines, andiyan dyan si Zaldico. Sinasabi niya si Martin Romualdez. Tapos nung nakaraan, mayroon siyang video na nilabas. Sabi niya, I will not go down alone. Ibig sabihin, alam niya na may mga kasabwat pa siya sa pagnanakaw. Kay Zaldico, automatic na yun. Kay Sandro, ano ba ang mga iskandalo ni Sandro? Hindi ba nagpunta nung nakaraan yun, mga vlogger dyan sa distrito niya sa Ilocos? Ang daming ghost project. Ang daming mga proyekto na nakatiwangwang, hindi tapos, kalahati lang. Tapos, ang laki-laki ng allocables niya, ang laki-laki ng kanyang insertion. Ang kita ng kanyang distrito, tila mo nasa 2 billion lang. Tapos, ang budget niya 6 na billion, lugi pa. Nakita nyo? Oo, at naalam din natin kay Bongbong Marcos, ganun din. Marami din mga ebidensya sa kanya. Nasaan na yung nasaan na yung Maharlika Investment Fund? Ano na nangyari doon? Asan na yung mga ginto na binenta? Ano na yung 5,500 flood control projects at saka yung mga sinasabi ng mga mali-maleta na pinapadala sa kanya? Yung smuggling, yung kaibigan ng misis niya na smuggler na yung Michael Madi umano. Asan na yun? Di ba? Ang daming mga ebidensya sa kanila. At lalong-lalo na dito sa flood control project na ito, napakaraming ebidensya sa kanila. Pero sino ang mga iniimbestigahan? Si Marcoleta ngayon iimbestigahan daw. Doon sa kanyang 70 million ba 'yun na campaign funds. Dinismiss nga ng COMELEC yan tapos sasampahan ng demanda ng ombudsman. Ano kayo mga tanga? So halatang-halata na talagang pinipressure yung minority. Ano pa? Kasi nga gusto nila mabawi ulit yung Senado kay Alan Peter Cayetano para magtuloy-tuloy itong Constitutional Assembly na gusto nilang pagbabago ng batas para ma-extend yung kanilang mga termino. Tingnan mo. Sino may kaso? Yung magkapatid na Villar nasa majority. Si Jinggoy Estrada nasa majority. Si Joel Villanueva nasa majority. Si Chis Escudero nasa majority. Si na naman ngayon, si Bato de la Rosa nasa majority. Si Robin Padilla, didemanda daw nila dahil sa pagtakas ni Bato, nasa majority. Tapos may bago. May bago si Marcoleta. Yung ang kaso ni Marcoleta diyan sa parehas na kaso yun yung sa campaign funds. Walang hiya. Yung sa campaign funds nga niya dinismiss ng COMELEC tapos itutuloy ng ombudsman. So halata mo na inuubos talaga yung majority. Kasi pag naubos yung majority, nakulong lahat 'yan. Wala nang mangyayari sa impeachment na yan. Hindi na mai-impeach si Inday Sara kasi wala na Wala nang kulang na yung numero ng senador. Kaya ang pag-asa na lang nila, hindi na magkaroon ng eleksyon sa 2028. Maipasa yung no election, yung Constitutional Assembly na yan. Yung pagbabago sa ating konstitusyon para ma-extend si Bongbong at walang Sara Duterte na umupo sa 2028. Yun lang naman yun Ito yung si Inday Sara, papetiks-petiks lang Papunta po, pabiyahe-biyahe lang 'Di ba? Lang, hindi siya masyadong bothered. Bakit? Kasi alam niya talaga, hindi talaga siya mai-impeach diyan sa sa Senado dahil walang numero ang Senado. Kaya nga hindi man nila kayang ipapatay si Inday. Pag nagkaroon ng election sa 2028 at si Inday Sara ma-impeach sa Senado, sigurado magiging presidente si Basti Duterte. Kung pati si Basti Duterte ipatrabaho nila, sigurado ako magiging presidente si Pulong
Kung pati si Pulong ipatrabaho nila, sigurado ako na mayroong Duterte-aligned na politician na magiging presidente sa 2028. Either way, Duterte pa rin ang mananalo sa 2028. Kaya nga, they will try everything na kaya nilang gawin. How evil, even how evil it is. By all means, sabi nga nila, they will not stop at anything para hindi magkaroon ng election sa 2028. Kasi very obvious kung mamamatay si Inday. Very obvious kung mamamatay yung yung mga Duterte. 'Di ba? So, bakit natin sila bakit pa natin sila bibigyan ng pag-asa? Kung hindi naman natin sila kayang talunin sa politika, di daanin na lang natin sa pagbabago ng konstitusyon para hindi na sila manalo sa 2028 kasi walang election sa 2028. And sigurado ako, siguro naman by then, kapag ginawa nila yan, siguro naman aalma na tayo, no? Siguro naman, hindi na lang kami magsasalita. Siguro pati kayo magsasalita na rin. No? Ako nga, inaanyayahan ko lahat mag-vlog Lahat mag-vlog. Pag mayroong mga vlogger na mga Duterte vloggers na mga nagtatanggol sa mga Duterte, ipopromote yung mga yan para panoorin ninyo. Kahit na mas madaldal ako sa kanila, okay lang. Basta ang importante, madami tayo na may boses na nagrereklamo kasi matataranta talaga sila. Hindi talaga nila kayang kontrolin ng social media kahit anong pagka-cancel nila, pagte-take down nila ng mga account natin, hindi nila tayo kaya. Kaya kailangan gagawin na lang nila doon sa kayang kontrolin ng mga kapangyarihan nila, batas, doon na lang. Doon na lang sa batas nila gagaguhin para, alam mo yun, wala tayong boses. Mag-aanak ko to, pero wala tayo magagawa. Diyan yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution, and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto na... Siguro, mas maganda. Mag-conduct kayo ng investigation. Investigahan nyo si Amy Marcos para lumabas. Mabigkas niya kung sino talaga ang nagsabi nitong mga kung sino nagsabi nitong mga katagana ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino.